mahal ka ng Diyos. At dahil po sa labis na pagmamahal ng Diyos sa iyo, sa kabila ng ikaw at ako ay makasalanan, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Hesus Kristo. At tanging ang Panginoong Hesus Kristo, siya po yung napako sa cross. At ang dahilan para tubusin ako sa kabayaran ng kasalanan. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Nangangailangan ka ng tanging may kakayanan na magpapagliligtas sa iyo. At ang tanging may kakayanan na ikaw at ako ay iligtas sa resulta o sa bayad ng kasalanan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Ang kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo ay kumpleto na. Wala ka nang pwedeng idagdag sa kanya pong sakripisyo, sa kanya pong kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. Sapagkat kung meron kang pwedeng idagdag, ano kaya ito? Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, ang sabi ng Panginoong Hesus, it is finished. Kanya hong tinapos na ang daan para ikaw at ako ay maligtas. Ang tanging gagawin mo lang, paniwalaan mo siya, tanggapin mo sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Maaring ikaw ho ay nag-iisip sa inyo kung kinaroroonan, ano kaya yung sinasabi ho namin dito? Hindi po namin ginagawa ito para magpasikad, kundi ginagawa po namin itong pangangaral na ito para ipaalala ang Panginoong Hesus na sa pamamagitan ni Hesus, ikaw ay maliligtas. Ang sabi po ng banal na kasulatan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang sabi po ng banal na kasulatan, tanggapin mo si Hesus at ikaw ay maliligtas. Tanggapin mo si Hesus ngayon bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Only the Lord Jesus Christ can save your soul. Only the Lord Jesus Christ can save your soul. Believe Him now. Accept Him now before it's too late. Magandang hapon po sa bawat isa. So, kulang Brad, para hindi sayang yung sigaw eh. Magandang hapon. Magandang hapon po, mga kaibigan. Isang pagkakataon muli na tayo ay nausapin ng Diyos sa paraan ng kanyang salita. Salamat po sa kanyang biyaya sa ating buhay. Simula na umaga hanggang hapon tayo ay buhay pa po. It's the Lord's mercy that we're not consumed because there's a passion that is not. Great is His morning, great is Thy faithfulness. Sa Diyos ang bumubuhay sa ating mga minamahal. Ang nagbibigay ng hininga sa ating ibigay ng pagkain, ang ginawa na ating ibig ng Diyos na nagbibigay. Huwag nating kalimutan ng mga bagay na palayan, kapasahan, ang kanyang salika at pakinggan. Kaya ito po isang pribiliyo lamang. Nasabi ng Bible, as many as received to give Him power to become the sons of God. Ang mga anak ng Diyos ay may karapatan tumawag sa kanyang ama. Ngunit sa mga taong hindi pa anak ng Diyos, nangyayaan namin kayo. Sa lahat ng paraan, para magiging anak tayo ng Panginoon o ng Ama, na sa langit na naglikha sa atin. Sa paraan ni Isang Kristo, siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Hindi ang mabuting gawa natin ang makapagliligtas. Maganda po yan ang kabutihan. Maganda po yan kumuha tayo ng mabuti ang pamasalit sa Diyos sa isang reliyon. Kung ano pa mang sakripisyo gagawin natin, hindi po yan magiging prayerful ka para ikaw maniligtas. Ngunit sa ating Bible, lumapit ka lang sa Panginoon at nagsisi ka sa iyong kasalanan. Aminin mo natin na tayo ay makasalanan na wala tayong magagawa sa ating kasalanan at may hatol sa atin doon sa apoy ng impyerno. Yung po ang wrath ng Diyos, ang buhot ng Diyos sa kasalanan ng mga tao. Nagsimula po ang ilang atin. Ngunit po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya, sakripisyo niya ang kanyang mundo na lang sa Isang Kristo. Alang-alang po sa atin, tayo isang mortal na tao, ang Diyos isang immortal, ay binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sino po tayo? God created only from the dust to the ground. At mabalik po tayo doon. God give us a chance and time. Sabi po ng Salmo, binigyan tayo ng 3 scores and 10 years. Isang score is 20 times 3 is 60 plus 10, 70. Kapag umabot pa tayo ng 10, ito ay anak ng 100 years. Biyaya pa rin ng Diyos na tayo makaabot na doon. Pero what is life
After all, matapos mo ang iyong pag-aaral, magtagumpay ka dito sa larangan sa material ng mga bagay, ngunit ang lahat iwan din natin yan. Mga minamahal, pagtuunan nyo ng pansin ang spiritual na buhay. Yan ang lahat na po yan ay galing po yun sa Diyos. Mga minamahal, isa lang ang paraan para ikaw at ako ay maligtas. Upang ikaw hindi ka magbayad, alam nyo ba sa Bible, we can open the hearts of hell. Buksan nyo po ang Luke 16, ang isang mayaman na kung saan until now he is begging for mercy. At ang ginamit na grammar doon, I am tormented in his flame. Grammatically, until now he is begging for mercy. 2,000 years na nagaraan sa kanyang buhay. Kung gano'n ang mangyayari sa iyong buhay, buti pa hindi na tayo pinanganak. Mga minamahal, totoo po ang istorya na po na yan at pinasulat ng Diyos sa Biblia upang sa gano'n, wala tayong ituturo sa Diyos sa pagdating ng judgment. Maraming pagkakataon ng Diyos bigay sa amin. Tayo ay pinipulutan ng Diyos ang problema pumasok sa amin para kausapin tayo para lumapit tayo sa Panginoon. Kung ano man po yan ang mga problema sa tahanan na nangyayari, God is talking to you. Kung aware kayo po sa iyong cellphone, nagpapapap yan sa midstream natin po sa cellphone, ang mga paraan sa pagtawag ng Diyos sa ating sa mga preaching, sa mga ibang mga pastors, o mga paggagawa, kagaya dito. Pakinggan niyo po, at bigyan niyo ng time ang iyong sarili, ang iyong spiritual na buhay, na kung saan mahal ka ng Diyos. For God so loved the world. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa ating po, sa kabila tayo, galing lamang po sa alabok ng pinorma ng Diyos. Ngunit nawagis na ng Diyos at hindi na sinabayaan. Ang Diyos ang nagbigay ng provision for the Son of Man is come and to save that which was lost. Ang Panginoong Yesus mismo bumaba po siya na ganyang tao naghirap, nilalikos ka, inurunahan yung dapat ikaw at ako ang kaligtahin at ikaw at ako ang dapat mo ilalagay sa ganong kalagayan lahat ng paghihirap hindi sa Panginoon at tinapos sa kuyan at sinabi niya, it is finished. Wala na tayong gagawin sa kaligtasan kundi atin na lang pagkapalatayan ginawa ni Kristo doon sa cross ng Calvary. Hindi ang mabuting gawa, hindi ang magpasanig sa reliyon o magpasatong ngunit mismo ang ginawa ni Kristo na mabuting doon sa cross. Yun naman po sa very simple na message na binigay nito sa atin. Maaari ito po ay parang sa inyo ay parang tip lang to o ito po isa pong istorya na kung saan ay parang sa comics lamang. Pero ito yung totoo mga minamahal. 1994, ako po ay naabot ng pangangalan ng salita ng Diyos. At nagpasalamat ako almost 30 years lang nakaraan, ito ay binigay ng Diyos, binago ang aking buhay. Kayo din po mga nilamahal. Maaari itong pagkakataon, maaari wala ng pagkakataon. And as it is appointed unto men wants to die, but after this the judgment. Alam niyo ba ang impyerno, mga nilamahal? Ito ay lawa, itim na apoy, dagat-dagatan may uod at hindi ko kamamatay. Nagkakainin doon ang katawan ng tao magpupunta doon at ma-realize na ngunit wala ng pagkakataon kagaya sa mayaman. Mga minamahal, you need to be aware, you need to be conscious. Ang may buhay sa atin ang ating kaluluwa. Isang pagkakataon na kung saan may tatlo tayong bahagi. Mayroon tayong katawan, mayroon tayong kaluluwa, at mayroon tayong spirit. Mga minamahal, madali lang ang maligtas kapag manampalataya ka lang sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. God is merciful. God is gracious. Ganun po, anong kasalanan mayroon tayo, kaya tayong Diyos patawarin. Mga minamahal, pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Kapag nasa bahay kayo, ugatin nyo po ang iyong cellphone at hanapin nyo po, mag-download kayo ng Biblia o salita ng Diyos sa iyong cellphone at pakinggan nyo po, basahin nyo po upang kayo ay kausapin ng Diyos sa paraan na po na gano'n. So maraming salamat. God bless.